Si Shen Lang ay minsang itinuring na perpektong doktor sa paningin ng lahat. Subalit dahil sa isang di inaasahang pangyayari, nasira ang kanyang mukha. Ang buong buhay niya ay inialay sa paghahanap ng isang asawa. Sa kabila ng kabiguan, hindi naging malupit ang kapalaran sapagkat binigyan siya ng pagkakataong makabalik sa sinaunang panahon, sa anyo ng lalaking taglay ang kagwapuhan. Doon niya muling sinimulan ang kanyang buhay, nagtataglay ng hanggarang lumikha ng pamana at higit sa lahat, muling makahanap ng asawa. Sa kanyang isipan, una siyang maghahanap ng kabiyak bago pa man magtatag ng sariling pangalan. Buo ang loob niyang sinabi na kailangan niyang makuha ang pinakamagandang dalaga mula sa pinakamakapangyarihang angkan, yaong may kakayahang umunawa ng kalooban ng iba, sapagkat yun lamang ang karapat-dapat na maging kapantay ng kanyang kagandahan. Sa pagdaan ng mga araw, siya ay napalibutan ng mga dilag na walang magawa kundi mahulog sa kanyang alindog, mga dalagang mahinhin na paulit-ulit siyang tinatawag na asawa. Sa dami ng tumatawag sa kanya, minsan ay nawawala na siya ng maisasagot. Ang tanong ngayon ay kung paano magpapatuloy ang buhay ng isang dating perpektong doktor na muling isinilang sa sinaunang panahon. Sa mundong yun, ang anyo ang pangunahing batayan ng halaga ng tao. Ang pangit na wala ring yaman ay madalas na itinuturing na walang karapatan upang mag-iwan ng mga tagapagmana. Samantalang ang sinumang labis ang kasamaan ay kahit may kayamanan ay hindi makatatagpo ng tunay na pag-ibig. Si Shen Lang, sa kanyang nakaraang buhay, ay naging isang lalaki na halos walang karapatang magkaanak. Noong una, siya ay isang labis na gwapong lalaki na hinahangaan ng lahat. Ngunit sa isang aksidenteng pang-eksperimento, nabuhusan siya ng asido. Mula noon, naging nakakatakot ang kanyang anyo, isang halimaw na hindi kayang titigan ng tao. Walang dalagang ng ahas na tumingin sa kanya ng matagal. Sa halip na magdalamhati, pinili niyang maging marangal at gamitin ang kanyang kaluluwa upang magbigay ng kabutihan. 20 taon siyang nagpakadalubhasa sa medisina, nagpunta sa mga pinakamalayong lugar na sinasalanta ng digmaan. Walang kapaguran siyang nagsagawa ng operasyon sa mga pansamantalang tolda, araw at gabi. Dumating ang panahong nakilala ang kanyang pangalan hindi lamang sa sariling bansa kundi maging sa pandaigdigang larangan. Kinilala siya ng mga pandaigdigang samahan at naging huwara ng kanyang propesyon. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi niya kailanman natamo ang respeto ng mga kababaihan. Isang araw, sa isang toldang medikal sa gitna ng digmaan, biglang bumuhos ang bala at sumabog ang mga bomba. Nabalot ng sigawan at kaguluhan ang paligid. Sa loob ng tolda, isang doktor na nakasuot ng maskara ang bahagyang pumikit at nagpakita ng kakaibang kapayapaan sa kanyang mukha. Para bang nakaramdam siya ng paglaya. Kung siya ay mabibigyan ng isa pang pagkakataon, hangad niyang magkaroon ng buhay na payapa, nakakain at nakabihis ng hindi kailangang magtrabaho, at higit sa lahat. Magkaroon muli ng gwapong mukha upang maipakita sa mga pinakamagagandang babae ang kagandahang hindi niya natamo sa nakaraang buhay. Maya-maya'y yumanig ang paligid sa matinding pagsabog. Nilamon ng apoy at usok ang buong tolda at walang nakaligtas. Subalit nang magmulat ng mata si Shen Lang, nagulat siyang muli siyang nabubuhay. Laking pagtataka niya nang makita ang sarili na nakasuot ng sinaunang kasuotan. Mabilis siyang bumangon at humanap ng salamin. At doon, nasalayan niya ang isang mukhang taglay ang matatalim na mata. Maayos na kilay, matangos na ilong, at maputing balat. Ang mukha niyang iyon ay labis na kaakit-akit, isang anyong nakamamangha. Sa kagalakan, napagtanto niyang hindi siya pinabayaan ng langit. Ang kanyang hiling ay natupad, muling ibinalik ang kanyang kagandahan at ipinagkaloob ang pagkakataong mamuhay ng maluwalhati ng walang hirap. Ngunit bago pa man niya lubos na maramdaman ang galit, biglang sumakit ang kanyang ulo at bumaba ang mga alaala sa kanyang isipan. Unti-unting lumitaw ang mga genita ng tunay na may-ari ng katawan. Nalaman niyang siya ay nasa syudad ng Xuanwu, sa distrito ng Zhong, sakop ng bansang V. Ang katawan na kanyang sinaniban ay sa isang lalaking may parehong pangalan, Shen Lang, ngunit kabaligtaran ang pagkatao. Panlabas siyang maganda ngunit sa loob ay walang laman, isang taong walang silbi. Halos 10 taon siyang nag-aral ngunit hindi nakapag-aral ng higit sa 1,000 titik. Lagi siyang pinapalayas ng mga guro at itinuring na hanggal at tamad. Bukod pa rito, kilala rin siya bilang isang walang hiya.
2 taon na ang nakalipas nang makilala niya ang anak ng angka ng Shu. Ang dalaga noon ay may kakaibang karamdaman at kinakailangang mag-asawa upang swertehin. Sa kabila ng pagtutol ng marami at panganib sa kanyang buhay, nagpresenta ang Shenlang na ito upang maging manugang. At sa isang kababalaghan, matapos ang kasal ay bumuti ang kalagayan ng dalaga. Mula noon, lalo siyang gumanda at naging higit na kaakit-akit. Ngunit si Shenlang ay nanatiling isang katawang walang saysay sa loob ng pamilya. Maging ang mga tauhan ng kanilang tahanan ay malayang nakapang-iinsulto sa kanya. Tanging si Binibining Shu lamang ang pumihil sa ganitong pagtrato, kaya't nakapamuhay siya ng maayos na kumakain at nabibihisan ng maganda. Gayunman, kailanman ay hindi nila tinupad ang kanilang tungkulin bilang mag-asawa. Para kay Shenlang, sapat na ang makita ang kanyang asawa at marinig ang kanyang tinig upang siya ay lumigaya. Ngunit makalipas ang kalahating buwan, bigla na lamang nagkasakit si Shenlang ng isang mahiwagang karamdaman. Si Wan Tian ay naghanap ng maraming doktor ngunit wala ni isa ang nakagamot sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, lalo lamang nanghihina si Shenlang hanggang sa dumating ang sandaling inakala ng lahat na pumanaw na siya. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataong sakupin ang bagong katawan na ito. Sa kaisipang yon, napatawa si Shenlang. Kahit na siya'y manugang na walang silbi at walang laman ang pangalan, manugang pa rin siya ng isang mayamang pamilya. Tila't nakalaan sa kanya ang isang buhay ng kaginhawahan. At ang langit ay tila kumampi sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagninilay, may mga yabag na dumating mula sa labas. Mabilis na lumapit si Shenlang sa pinto at nakinig sa mga bulong. Isang utusang babae ang marahas na nagtanong kung patay na ba si Shenlang. Isa pa ang malamig na tumawa at nagsabing siguradong matagal na itong wala, at wala siyang karapatang maging manugang ng pamilyang Shu. Binanggit pa na noong nakaraan, may inilagay ang katiwala sa kaldero ng kanyang gamot. Pagkaraan ng mga salita, itinulak ng dalawa ang pinto at pumasok. Ngunit laking gulat nila nang makita si Shenlang na nakatayo. Nanlaki ang kanilang mga mata at sabay na napasigaw. Sa takot, tumakbo silang palabas na parabang nakakita ng nakamamatay na karamdaman. Nanahimik si Shenlang matapos marinig ang kanilang usapan. Nabuo sa kanyang isipan ang banta ng panganib. Kung tunay ngang may lason na isinama sa kanyang gamot, malinaw na hindi mabuting bagay ang pagiging manugang ng pamilyang Shu. Sa kanyang pag-iisa, tila may kakaibang dumampi sa kanyang isipan. Pumikit siya at sinubukang damhin, at sa kanyang paningin ay lumitaw ang isang computer, yaon ding computer na dinala niya sa Aprika. Naroon pa rin ang lahat ng dokumento. Muli niyang napansin ang kanyang mga mata, tila nagbago ang kanilang kakayahan. Nakatingin lamang siya sa isang kahon ngunit nabanaag niya ang mga bagay na nasa loob, para bang may kakayahan siyang tumagos sa paningin. Lalong nagulat si Shenlang nang subukin niyang titigan ang isang porselanang florera. Sa isang iglap, lumitaw sa kanyang isipan ang lahat ng detalye tungkol dito, isang porselanang may 15 taong gulang, nakalagay sa cabinet na yari sa kahoy na rosas at may bigat na 157 kilo. Nabighani siya sa kakayahang ito na parabang pinagsama ang computer at makinang X-ray sa kanyang katawan. Habang pinagmamasdan niya ang kakaibang kapangyarihan, biglang dumating ang isang dalaga kasama ang isang matandang manggagamot. Ang dalaga, si Shu Tiantian na kanyang asawa, ay masiglang pumasok at nagsabing labis siyang natuwa sa paggaling ni Shenlang. Kasunod niya ang doktor na agad lumapit at kinilatis ang pulso ng binata. Laking pagtataka ng doktor nang makita na walang anumang karamdaman sa katawan ni Shenlang. Ngunit sa tabi, naningkit ang mga mata ni Shu Tiantian. Hindi niya matanggap ang resulta sapagkat ilang araw lamang ang nakalipas ay halos naghihingalo na ang kanyang asawa. Agad niyang binago ang ekspresyon, nagkunwaring puno ng tuwa, at halos lumuha ng pasasalamat. Subalit malinaw kay Shenlang na ang kanyang asawa ay mapagbalat kayo. Sa halip na maniwala, nilarawan niya ito sa kanyang isipan bilang isang tusong babae na kabaligtaran ng alaala ng orihinal na may-ari ng katawan. Naisip niya ang sinabi ng mga utusan kanina tungkol sa lason at nagsimulang maghinala. Posibleng si Shu Tiantian mismo ang naglagay ng lason at ngayoy dumalaw upang tuluyang tapusin ang kanyang buhay. Sa loob-loob niya ay bahagyang kinabahan siya, subalit sa labas ay nagkunwari siyang payapa.
Pagkatapos, nagpakita ng malumanay na anyo si Shu Tiantian at nagsabing madalas dumalaw ang kanyang mga magulang, nagmamakaawa na siya'y ibalik sa kanila. Maging ang sariling ina ni Shenlang ay lumuhad at nakiusap sa kanya. Ipinakita ng babae ang anyo ng isang maawain at tila walang magawa, habang si Shenlang ay tahimik lamang na nagmamasid, dala ang bagong kaalaman tungkol sa mapanganib na mundo na kanyang pinasok. Hindi nalinlang si Shenlang sapagkat malinaw niyang nabanaag ang tunay na pakay ni Shu Tiantian, ang mapaalis siya mula sa tirahan ng pamilya Shu. Gayunpaman, inilihim niya ang kanyang nararamdaman at nagpakita ng pagkukunwari, tumango habang kumikislap ang kanyang mga mata. Sa kabilang panig, labis na nainis si Shu Tiantian. Sa isip niya, tunay ngang mangmang si Shenlang sapagkat hindi nito naunawaan ang kanyang mga parinig. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng susunod na gagawin, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking matikas at mabangis ang anyo. Siya ay si Zhang Jin, anak ni Zhang Chong, 24 na taong gulang. Lumapit siya kay Shu Tiantian, niyakap ito sa balikat at hinagkan sa pisngi, bago mariing hinarap si Shenlang. Malupit niyang ipinahayag na si Shu Tiantian ay asawa na niya. At matagal nang ginamit ni Shenlang ang titulong iyon nang walang karapatan. Napatitig si Shenlang sa kanilang dalawa, nag-uumapaw ang kanyang isipan sa mapapait na kaisipan. Noon, nang may sakit si Shu Tiantian at kinakailangan ng asawa upang maghatid ng swerte, siya lamang na isang hanggal ang nag-alok ng sarili. Ngayon, matapos gumaling at maging maayos ang lahat, tinalikuran siya at itinaboy na parang wala. Sa kabila ng lahat, si Shu Tiantian ay nagpanggap pa ring may malasakit. Nagpakita siya ng kunway malungkot na anyo at sinabing hindi sila magkatugma. Sa paningin ni Shenlang, ito ay labis na nakakainsulto. Malinaw na nais niyang palabasan ang sarili bilang mabuting tao kahit na siya'y traidor. Batid ni Shenlang na wala ng saysay ang manatili. Wala na siyang puwang sa pamilya Shu. Kaya tumindig siya at mariing nagpahayag na siya'y uuwi na lamang. Labis na natuwa si Shu Tiantian sa narinig, samantalang si Zhang Jin ay malamig na nagbanta na kung hindi siya makakaalis sa loob ng kalahating oras, siya'y paparusahan. Pagkasabi nito, hinayla ni Zhang Jin ang kamay ng dalaga at sabay silang lumabas ng silid. Pagkaalis nila, nag-iba ang anyo ni Shenlang. Sa loob-loob niya ay tuwang-tuwa, pinagtatawanan ang kapalaluan ng pamilya Shu. Sa kanyang isipan, hindi na niya kailangang dam-aikit sa kanila. Sapagkat ang tunay niyang target ay mas mataas na uri ng kababaihan, mga babaeng tunay na kabilang sa angkan ng maharlika. Habang nag-iisa, narinig niya mula sa labas ang bulungan ni Zhang Jin at Shu Tiantian. Pinag-usapan nila ang planong kasunduan sa pagitan ng pamilya Shu at ng pamilya Jin ng Earl's Manor Wuan. Ang magiging sentro ng kasunduan ay si Jin Mulan, kilala bilang prinsesa ng syudad ng Xuanwu, isang dalagang bantog sa kagandahan at husay sa pakikidigma. Narinig ni Shenlang ang lahat at lalo pang nagkaroon ng bagong plano. Makalipas ang kalahating oras, tuluyan na siyang pinalayas mula sa palasyo ng pamilya Shu. Itinapon siya ng 3 tauhan sa tarangkahan, kasabay ng panlalait na isa siyang walang utang na loob na mahirap, magnanakaw ng yaman ng pamilya, at bastos sa mga utusan. Formal na pinawalang bisa ang kasal at pinatalsik siya mula sa angkan. Alam ni Shenlang na ito'y bahagi ng pagdungi sa kanyang pangalan upang walang maging sagabal sa bagong pagpapakasal ni Shu Tiantian. Habang nakahandusay, hinaplos niya ang kanyang mukha at nakahinga ng maluwag ng mapagtanto na walang sugat o pinsala. Para sa kanya, ang mukha ang kanyang pinakamahalagang yaman. Sa isip niya, mauuwi muna siya sa kanilang tahanan at saka iisipin ang susunod na hakbang. Samantala, mula sa mataas na tore ng palasyo, may isang figura ang lihim na nagmamasid sa kanyang paglisan. Tinanong nito ang isang tauhan kung naisaayos na ang lahat. Yumuko ang tauhan at nagulat na tapos na ang kanilang utos. Naroon din si Shu Tiantian, nag-aalangan at bahagyang balisa. Naisip niyang maaaring labis na lantad ang ginawa nilang pagpapaalis kay Shenlang at baka makaapekto ito sa kanyang reputasyon. Sa harap ni Shu Guangyan ay ang kanyang anak na babae. Bahagya siyang ngumiti at ipinaliwanag na wala ng ibang paraan. Tanging sa ganitong paraan lamang sila makasisiguro na masisiyahan si Ginoo Jin, ang tanging manugang na maaari pa nilang pagkatiwalaan.
Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, si Shu Tanten ay napilitang sumang-ayon. Samantala, si Shen Lang ay bumabalik sa kanilang tahanan gamit ang alaala ng orihinal na may-ari ng katawan. Habang bumabagsak ang gabi at siya'y nasa gitna ng isang maliit na gubat, malapit na sana siya sa kanyang tahanan nang biglang lumitaw ang isang pangkat ng malalakas na lalaki na may dalang matatalim na sandata. Ang kanilang pinuno ay malamig na nagsabi na sasama siya sa kanila. Alam ni Shen Lang na hindi siya basta pababayaan ng pamilya Shu, ang kanyang pagkawala ang pinakamainam na kalagayan para sa kanila. Hindi pa man siya nakapagsasalita, agad siyang pinagtulungan, tinalian ng lubid, tinakpan ng mata at bibig, at dinala sa isang hindi kilalang lugar. Makalipas ang ilang sandali, pinilit siyang lumuhad at tinanggal ang pirang sa kanyang mga mata. Ipinabatid ng isang tauhan na handa na ang hukay. Kaagad nag-utos ang kanilang pinuno na simulan ang pagpatay. Nang makita ni Shen Lang ang hukay, damaloy ang takot sa kanyang puso dahil malinaw na nais siyang ilibing ng buhay. Ang pinuno na tinatawag nilang Tian Hang, pinuno ng Black Clothes Gang at kilala sa kanyang kalupitan, ang mismong naroon. Siya ang taong nakapukaw ng alaala ng orihinal na may-ari ng katawan, isang taong walang habag at maraming kaluluwang pinaslang. Habang nakatitig sa kanya si Shen Lang, nagtanong si Tian Hang kung ano ang tinitingnan niya. Kalma ang tugon ni Shen Lang na may karayom sa loob ng katawan ni Tian Hang na malapit nang maging sanhi ng kanyang kamatayan. Nabahala ang mga tauhan, ngunit si Tian Hang lamang ang lubos na nabigla dahil walang ibang nakaalam tungkol dito. Lumapit siya kay Shen Lang, nagduda ngunit bahagyang ngumiti, at sinabing hindi siya mukhang hanggal gaya ng sinasabi ng lahat. Ipinahayag ni Shen Lang na kaya niyang alisin yon. Ngunit malamig ang tugon ni Tian Hang, hindi niya kayang pakawalan si Shen Lang. Sa halip, inilahad ni Tian Hang na 3 buwan na ang nakalipas nang umutang ng 5 gintong barya ang kapatid na babae ni Shen Lang para ipagamot ang kanilang ama. Dahil hindi nabayaran, lumobo ang interes hanggang 100 gintong barya. At ngayong hindi sila makabayad, si Shen Lang ang kailangang ilibing ng buhay. Doon lamang naalala ni Shen Lang ang nakaraan, 3 buwan na ang nakalipas ng tangkain ng kanyang ama na kunin siya mula sa pamilya Shu, ngunit ito'y sinaktan at pinaalis. Napagtanto niya na tunay na walang pag-asa ang kanyang pamilya noon. Ngunit hindi natapos doon ang pagbabanta. Sinabi ni Tian Hang na pati ang kanyang mga magulang at kapatid ay hindi rin paliligtasin. Sa kabila ng kanyang personal na kawalan ng malasakit sa pamilya, ramdam niyang may pananagutan siya ngayon na siya na ang gumagamit ng katawang ito. Kaya't kahit tinanggap na niya ang panganib, desperadong naghanap ng paraan upang mabuhay. Habang nakatutok ang patalim sa kanyang leeg, mariin niyang isinigaw na sa loob ng 10 araw ay makapagbibigay siya ng 1,000 gintong barya. Napatigil ang lahat, nabigla at nag-alinlangan, ngunit nanatiling malamig ang tingin nila. Sa kanilang isipan, imposible para sa isang dukhang gaya ni Shen Lang na makalakam ng ganoong halaga sa ganoong kaikling panahon. Si Tian Hang ay nag-isip ng matagal bago tuluyang nagsalita ng dahan-dahan na 3 araw lamang ang maibibigay niya. Si Shen Lang ay bahagyang nagtaas ng kilay, nagmuni-muni kung bakit napakaiksi ng palugit, ngunit mabilis din niyang naunawaan na may kasunduan si Tian Hang sa pamilya Shu. Sa loob ng 3 araw, kung hindi mapapatay si Shen Lang, hindi makakakuha ng 100 gintong barya si Tian Hang. Bagamat minadali, iyon lamang ang tanging paraan. Dahil dito, mariin na tumango si Shen Lang, tanda ng pagtanggap. Nagtaas din ng kilay si Tian Hang at marahang tumawa. Sumulyap ito sa kanyang tauhan at nag-utos na pakawalan si Shen Lang at bigyan ng kasulatan ng pagkakautang bilang panagod. Agad na pinutol ng mga tauhan ang tali kay Shen Lang. Medyo nailang si Shen Lang at nagpaliwanag na wala silang dala. Bago pa man makasagot si Tian Hang, mabilis na pinilas ni Shen Lang ang sariling kasuutan, kinagat ang sariling kamay hanggang damyugo, at sumulat sa tela ng kasulatan ng utang na naglalaman ng 1,000 gintong barya bilang panagod. Napakunot ang noo ni Tian Hang sa kanyang nakita. Ang bilis at linaw ng kilos ni Shen Lang ay malayong larawan sa sinasabing mababa ang talino. Gayunpaman, hindi niya na ito binigyang halaga dahil ang tanging pakay lamang niya ay ang tubo. Pagkaraan ng ilang sandali, malamig niyang ipinaalala na dapat may hatid ang 1,000 gintong barya sa loob ng 3 araw, kung hindi ay pupuksain niya ang buong pamilya ni Shen Lang.
Pagkasabi nito, inutusan niya ang dalawa sa kanyang tauhan na bantayan si Shenlang sa loob ng 3 araw. Yumukod ang dalawa bilang tanda ng pagtanggap at agad na sumunod kay Shenlang pauwi. Habang naglalakad pauwi, ramdam ni Shenlang ang bigat ng sitwasyon. Sa kalagitnaan ng daan ay tumigil siya, malalim na nag-isip kung paano makakalikom ng 1,000 gintong barya sa loob lamang ng 3 araw. Matagal siyang nagmuni-muni bago maisip na may paraan upang hindi lamang kumita ng salapi, kundi maprotektahan din ang kanyang pamilya at higit sa lahat, makapaghiganti sa pamilya Shu. Isang pagkakataon na tatama ng 3 ibon sa iisang bato. Nang mapansin ng 2 bantay na hindi na siya kumikilos, agad nila siyang pinilit na magpatuloy, handa pa silang buhatin siya kung kinakailangan. Napabuntong hininga si Shenlang at muling nagpatuloy sa paglakad. Sa isip niya, mas mainam na makauwi muna siya, sapagkat 3 buwan na ang lumipas mula nang huli siyang makita ng kanyang pamilya. Labis silang nag-aalala, lalo na't sugatan ang kanyang ama. Di nagtagal, nakarating sila sa isang maliit na kuta. Bagamat mga payak lamang ang mga bahay, mayroong mga gwardyang nagbabantay. Sa mundong yun, mataas ang pagpapahalaga ng mga tao sa sining ng pakikidigma kaya't kahit maliit na pamayanan ay may kuta at mga milisyang tagapagtanggol. Sa loob ng puok, higit 20 kawal ang nagbabantay. Karamihan sa mga mamamayan ay nakatira sa tabing ilog, subalit ang pamilya Shen ay naninirahan sa gilid ng bundok, hiwalay sa iba. Sapagkat sila ay dayuhan na dumating lamang higit 1 dekada na ang nakalipas, hindi pa rin sila ganap na tinatanggap ng mga lokal. Sa kanilang tahanan na nakatirik sa gilid ng bundok, may liwanag pa mula sa loob. Doon nakahiga ang isang payat na lalaki na walang tigil sa pag-ubo. Ang kanyang katawan ay mahina, at sa bawat ubo ay lumalabas ang sariwang dugo. Siya ang ama ni Shenlang. 3 buwan na ang lumipas mula nang siya'y malubhang masugatan ng mga tauhan ng pamilya Shu, at dahil walang perang ipangpapagamot, patuloy siyang naghihirap. Nagmamadali ang kanyang asawa na pigilan siya ng tangkain niyang tumayo, ngunit ipinilit pa rin niyang ipahayag na bukas ay pupunta siya sa pamilya Shu upang hilingin ang pagbabalik ni Shenlang. Kung tatanggi ang mga ito, handa siyang ipukpok ang sarili sa kanilang pintuan hanggang sa mamatay. Hindi napigilan ng ina ni Shenlang ang kanyang pag-iyak. Iniisip kung gaano nakahirap ang dinaranas ng kanilang anak sa kamay ng pamilya Shu. Maging lang nakababatang kapatid ni Shenlang na si Shen Jian, kahit nakarete at may sugatang binti, ay nagpumilit na gagawa ng saklay at sasama kinabukasan upang makipaglaban para sa kanyang kuya, handa ring ialay ang buhay. Lalong humagulgol ang mag-asawa sa narinig. Ngunit hindi nila namalayang naroroon na si Shenlang, tahimik na nakikinig mula sa labas. Ang kanilang mga salita ay tumimo sa kanyang puso. Nagdulot ng lungkot at pagkakasala. Pumasok siya sa pintuan, lumuhad sa harap ng kanyang mga magulang, at buong kababang loob na humingi ng tawad bilang isang anak na hindi naging karapat-dapat. Sa kanyang biglaang pagbabalik, labis na nagulat ang 3 kasapi ng pamilya. Hindi nila akalaing basta na lamang siyang ibabalik ng pamilya Shu. Ang kanyang nakababatang kapatid ay napasigaw ng may galit, at ang kanyang ama, sa pagsubok na tumayo upang salubungin siya, ay muling bumagsak at nagdugo. Agad siyang nilapitan ng kanyang ina, niyakap ng mahigpit, at humagulgol sa sobrang tuwa. Nagpuno ng emosyon ang buong pamilya. Humingi ng tawad si Shenlang, nagpasya na hinding-hindi na siya babalik pa sa pamilya Shu. Ang kanyang ina ay lalo pang napaiyak, ngunit sa kanyang puso, dama niyang nagbago ang anak. Maging ang kanyang ama ay nadala ng matinding damdamin. Nakita niya ang pagbabago sa pagkatao ng anak, hindi na ito ang dati, bagkus ay mas matatag at mas matalino. Si Shenlang ay bahagyang napatigil. Nakalimutan niyang ang orihinal na katawan na kanyang kinasadlakan ay isang handal at imposibleng makapagsabi ng ganoong uri ng mga salita. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ito. Subalit ang ina ni Shen ay hindi na nag-isip ng malalim, bagkus ay napangiti agad at masiglang tumango, tuwang-tuwa at nagsabi na tila mas naging matalino at mas maayos ang kanilang anak. Tiningnan niya ang mga mata nito na puno ng sigla at kislap, at taimtim na humiling na pagpalain sila ng mga Diyos. Hindi inaasahan ni Shenlang na agad siyang tinanggap ng kanyang pamilya. Sa halip na magduda, pinairal nila ang pagmamahal, at dahil dito ay nakahinga siya ng maluwag sapagkat hindi na niya kailangang magpaliwanag pa.
Sa sandaling yun, biglang nagsalita ang kanyang nakababatang kapatid na si Shen Jian, at tuwirang binanggit na pinalayas siya ng pamilya Shu. Saglit siyang natigilan bago tumango, at sa halip na mag-alala, lubos na natuwa ang kanilang ina. Naisip nitong mabuti na rin na pinaalis ang anak mula sa pamilyang yun sapagkat hindi niya kayang makita itong naninirahan sa piling ng masasamang tao. Bagamat sila'y dukha, tiniyak niya na magsusumikap silang mag-asawa kasama ng nakababatang anak upang maalagan si Shen Lang, at hindi nila hahayaan na magdusa ito. Ramdam ni Shen Lang ang pagmamalasakit ng kanyang mga magulang. Isa siyang malakas na binatilyo ngunit tila ba siya pa ang inaalala ng mga matatanda. Nadama niya na para bang inaaruga at pinapaboran siya ng pamilya. Hindi nagtagal, muling nagsalita ang kanyang ina, at ipinaalala na noon ay pumasok siya sa pamilya Shu dahil nais niyang mag-asawa. Nang bumuti ang kalusugan ng kanyang ama at kapatid, plano nilang mag-ipon upang humanap ng mapapangasawa para sa kanya. Binanggit pa nito ang isang balos sa nayon na 3 taon ang tanda kay Shen Lang, maganda at mabait naman daw. Napatahimik si Shen Lang at hindi nakasagot. Sa kanyang isipan ay marahang umiling, hiniling na huwag ng pag-isipan pa ng mga magulang ang bagay na iyon. Hindi siya nagkukulang at hindi niya kailangan ng asawa sa ngayon. Mas nararapat na ituon ang pansin sa paggaling ng kanyang pamilya. Kaya't lumapit siya sa higaan ng kanyang ama at sinuri ito. Nang madama ng kanyang palad ang noo, dama agad niya ang init ng lagnat at ang panloob na pinsala ng katawan. Gamit ang kanyang matalim na mata, napagtanto niya na malubha ang kondisyon, may pagdurugo sa baga, may mga bitak sa tadyang, at may pinsala rin sa tiyan. Bagamat naghilom na ang mga buto matapos ang 3 buwan, hindi ito naging maayos. Isang malalim na hinga ang kanyang pinakawalan, iniisip kung gaano kalupit ang mga tauhan ng pamilya Shu. Kung hindi lamang nakahiram ng 5 gintong barya ang kanyang kapatid para ipagamot, baka hindi na nakaligtas ang kanilang ama. Sa kanyang pagsusuri, alam niyang maaari pa itong malunasan. Kailangan munang alisin ang dugo sa baga, kasunod ay mga halamang nakapagpapawala ng pamamaga at may katangiang panlaban sa impeksyon, at pagkatapos ay mga pampalakas upang ibalik ang sigla. Kung susundin ang proseso, makakabawi pa ang kanyang ama sa loob ng ilang buwan. Matapos ang pasya, tumungo siya sa higa ni Shen Jian upang tingnan ang sugat sa paa nito. Sa maingat na pagtingin, natuklasan niya ang senyales ng impeksyon, bagay na magiging panganib kapag pinabayaan. Mabuti na lamang at hindi naapektuhan ang malalaking ugat. Tahimik siyang nag-isip, ngunit ang kanyang kapatid ay nagbiro pa. Sinasabing hindi dapat mag-alala dahil kung hindi siya tuluyang gumaling ay maaari siyang magkunwaring pulubi sa lungsod upang makahingi ng pera mula sa mga karwaheng dumaraan. Hindi napigilan ni Shen Lang ang mapailang, dahil kahit ang kanyang kapatid ay inuuna ang kanyang kapakanan kaysa sarili nitong kaligtasan. Ngunit hindi niya papayag ang magpatuloy ang ganitong asal. Kaya't naging seryoso ang kanyang tinig at malamig na binalaan si Shen Jian na kung hindi niya ipapagamot ang sarili ay tiyak na ikapapahamak niya ito. Upang patunayan ang kanyang punto, marahang tinapat ni Shen Lang ang sugat, dahilan upang mapaungol ng sakit ang kapatid. Agad niyang tinanong kung kailan pa ito nasaktan, at doon lamang inamin ni Shen Jian na 2 araw na ang nakalipas ng tangkain itong pumunta sa pamilya Shu upang magtanong tungkol sa kanya. Ngunit sa pagbabalik ay anabangan at pinagtulungan. Sa kabila ng kanyang pagdepensa, nabali ang kanyang paa. Muling sumiklab ang galit ni Shen Lang sa ginawa ng pamilya Shu. Hindi niya akalaing ganito kabagsik ang mga ito. Tahimik niyang ipinangako sa sarili na hindi niya palalampasin ang kasamaan at babawi siya sa tamang oras. Pagkatapos nito, ngumiti siya at sinabing kaya niyang pagalingin ang kanyang kapatid. Mula nang bumalik si Shen Lang sa tahanan, nag-iba ang hangin sa kanilang pamilya. Ang dating malungkot at mabigat na gabi ay napalitan ng tawanan at magaan na usapan. Subalit sa labas ng kanilang tahanan, nakamasid ang 2 tao na may panlilibak sa mga mata, tila hindi makapaniwala kung paanong ang isang pamilyang nasa bingit ng kapahamakan ay nagagawa pang magdiwang. Sa gabing yun, nakatagpo ng kaunting kapayapaan ang pamilya Shen. Kinabukasan, maagang umakyat si Shen Lang sa bundok upang manguha ng mga halamang gamot. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito,
Mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss!